Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest mga kaaldab na talagang pinag-uusapan at talagang pinagpepiestahan, di po ba? Bagamat maraming mga kwento ang lumalabas, maraming mga senaryo na kumakalat, okay lang po yan. Kasi alam naman po natin ang buong istorya. Alam naman po natin ang buong kwento. Lalong-lalo na nga po pagdating kila Mengay at kay Alden Richards. Di po ba? Tapos sasabihin nila, hindi, puro ka paasa, Mr. Destiny. Lahat ng mga sinasabi mo, hindi totoo. Lahat ng mga komento mo, walang ka ganto ganyan. O, sabi ko nga po sa inyo, ako, kampante lang po ako. Kasi alam naman po natin ang buong istorya, di po ba? Kung gaano nga po ba kahusay at kagaling si Mengay at si Alden Richards. Kaya nga po kita nyo, yung kagalingan at kahusayan ni Mengay. Kanino nga po ba niya yan nakuha? Sino nga po ba ang naging mentor ni Maine Mendoza? Siyempre walang iba kundi si Alden Richards, di po ba? Wala naman pong talent si Mengay nung sumalang siya sa Eat Bulaga. Pero dahil nga po kina Alden Richards, Jose, Wally, Paulo, talagang na-develop ng gusto ang kahusayan ni Maine Mendoza. Kaya nga po ako nagre-react lagi na kung hindi lang po sinakal ng Eat Bulaga si Mengay, malamang sa alamang, di po ba? Isa na rin po siya sa namamayagpag pagdating sa showbiz. Totoo yan mga kaaldab, ibig sabihin, binigyan siya ng pagkakataon magkaroon ng collaboration sa mga artista ng GMA o kaya ABS-CBN. Di po ba na magkakaroon ng mga palabas, talagang magte-trending at magba-viral po. Po ba? Kasi tignan nyo, pansinin nyo nung una dati sa kumbaga kasama niya si Paulo Ballesteros, di po ba? At si Mengay, nagkaroon siya ng show sa TV5, di po ba? Nag-boom siya, nag-click siya. Tapos nasundan ng main goals. Season 1, Season 2, Season 3. Kung hindi po mahusay si Mengay, sa tingin nyo po ba doon pa lang kay Paulo, laglag na siya? Napakarami pong artista ang TV5 na sumubok, pero lahat po yun hindi nagtagal. Lahat po yun nawala. Tanging si Mengay lang po ang masasabi natin na talagang may pagmamalaki ng TV5. Lalo na po yung yung main goals, di po ba? Kasi nagkaroon to ng award ng Best Host ASEAN. Di po ba? Walang iba kundi si Maine Mendoza. Kaya malaking parangal po yan. Kaya nga po hindi nila po pwedeng sabihin na si Mengay hindi mahusay na host, hindi mahusay na komedyante kasi nakuha niya yung award ng ASEAN. Nabibihira lang po magkaroon ng award ang mga artista, lalo na nga po sa GMA Kapuso. Although nagkakaroon ng iba pero mabibilang nyo po. Kaya nga humanga si Henyo Master Joey De Leon kay Mengay. Anong sabi ni Henyo Master Joey De Leon kay Mengay? Tinalo mo pa kami. Totoo naman po Kaya lang siyempre mga kaaldab, wala, nandun yung point na sinakal sila ng ng Eat Bulaga na bawal kang kumuha ng project. Tapos si Rams David, talagang hindi siya binigyan ng marami rin project, di po ba? Tanging sa pelikula lang siya ni Bossing lagi magkasama. Biruin nyo, sunod-sunod yun Bukod po yun sa May Baby Love, nagsimula sa ang first movie ni Mengay, di po ba? Yung Imagine You and Me, nag-boom. Nag-click siya. Yun, sinama na siya lagi ni Bossing sa mga pelikula niya. At ang pinakamalupit doon, ang huli, yung Mission Unstoppable. Bago pa yung Jack and Popoy. Ang sabi ko sa inyo, ito na po yung point mga kaaldab na mapapaisip po talaga kayo. Na yung husay ni Mengay bilang artista. Kitang-kita naman po. Kaya sabi sa inyo yung pagkakawala ni Mengay ng 2 weeks, alarma na yung Eat Bulaga Kasi wala na. Kumbaga,
nawalan sila ng isang napaka husay, nawalan sila ng kumbaga magpapasaya, magpapasigla. Although na andyan si La Atasia, sila Miles, hindi ko naman po minamaliit yan ha. For the record lang po, baka may mag-react na naman na legit Dabbercats na sinisiraan ko na naman sina Miles, sila Atasia, sina Raisa, hindi po ba, sina Karen, hindi po. Kaya ang sabi ko sa inyo mga kaldab, ako bumabase lang po ako sa mga nagko-komento. Mahusay po sila pero andyan yung mahihain pa eh. Ano, yung tipong pwede nilang gawin pero natatakot sila na baka hindi nga magustuhan ng audience. Baka hindi nga magustuhan ng viewers. Yun po yung pagkakaiba nila kay Mengay. Si Mengay kasi malakas yung loob eh. Kumbaga kaya ni Mengay gawin yung mga imposible na hindi mo ine-expect na gagawin ni Main Mendoza. Lagi siyang may baong matindi. Lagi siyang may baong kumbaga kakaiba na kung titignan nyo talagang kanino nga po ba niya sino nga po ba talaga yung mentor niya? Siyempre walang iba kundi si Alden Richards. Kaya nga po si Alden Richards yung naging mentor ng kumbaga Sparkle Artist Center eh. Mahusay, magaling, talagang masasabi mo 101% na talagang napakahusay ni Alden Richards. Kaya nga po siya yung kinuha eh. Ang problema lang po mga kaaldab, yung mga taong bitter. Gaya nga po kanina sa Itbulaga. Sino nga po ba yung mas tumatak na naman? Yung mga eksena na akala mo iyakan, akala mo kumbaga yung tipong mapapaiyak ka, yung pala horror, di po ba? Pati yung contestant talagang magugulat di po ba? Yan ganyan ang husay ng isang Main Mendoza. Kaya nga po malaking sampal, malaking dagok pag tinanggal nila. Sabi ko nga po sa inyo ang Itbulaga o sina Tito Vic and Joey, ano lang yan, tampong pururot lang yan. Magtatampo sila dahil nga po sa nagbakasyon si Mengay sa ibang bansa. Pero sa kalaunan, pag nandyan na si Mengay, matutuwa sila kasi nandyan yung pinaka-kwela, yung pinaka madaling makakuha ng mga punchline. Ibig kong sabihin yung gusto nila na pagbato, agad-agad pasasagot ni Mengay. Yung tipong kapag bumato si Henyo Master Joey De Leon, agad-agad niyang nakukuha. Yan yung pagkakaiba po nila Miles, nila Maha, nila Atasia Mulak. Hindi pa sila ganon kabihasa pagdating sa mga punchline na sinasabi nga ni Henyo Master Joey De Leon, di po ba? Maganda sana yung punchline kung naibato ng mas maaga. Kung agad-agad nakarelate ka. Pero kung hindi mo siya na-relate at hindi mo siya naibigay ng maganda, useless lang. Kasi yung sa pangalawa na medyo magiging corny pero hindi na siya ganun ka-effective. Hindi katulad ng unang punchline na binato mo at nasalo naman agad-agad. Ganyan po kahusay si Mengay. At kita nyo sa barangay, di po ba? Kapag naandyan si Mengay, talagang si Mengay una. Kaya lang talagang pinapasikat po kasi ng Itbulaga. Sila Miles, sila Atasia, di po ba? Parang aalis na ata si Mengay, parang ganon, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung papansinin nyo at titignan nyo yung mga nangyayari at nagaganap, di po ba? Parang may mali. Parang may mga punto na keso ganito, keso ganon, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.